Mapalad po tayo ngayong umaga kung paano tayo ay pinagpala sa iba pang mga panahon ng pagtitipon natin. Dahil ngayong umaga po ay meron po tayong tagapagsalita na kaibigan namin na galing pa po sa Baguio. Si Dr. Joel Tejedo ay involved na po sa pagpapastor at ministry sa rural or community development. 20 years now ang nasasakop nito. Si Dr. Joel Tejedo ay nagtapos ng kanyang Doctor of Ministry sa Asia Pacific Theological Seminary na kung saan po ang inyong lingkod ay nag-aral for a year. Si Dr. Joel Tejedo po ay kasama ang kanyang family ngayon. Alam nyo, nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil pinaunlakan ng ating kapatid na to ang pag-iimbita natin. Siya po ang sumulat ng aklat na to. So, iba po sa inyo ay pinabasa ko na ang aklat na to at mamaya po ay bibigyan niya tayo ng background pa about this book. At ito po ay may kinalaman sa track natin sa 5 taon, 5YP, yung tinatawag nating integral. So meron tayong glocal, may cerebral, may integral, at ito po ay may kinalaman doon. How to engage the community with the gospel, pero hindi lang through preaching, kundi kung paano tayo magiging blessing sa ating community. Mamaya po ay lalawakan pa ni Dr. Joel Tejedo ang kanyang pagpapaliwanag. Anyway, salamat po sa Panginoon kasi natatandaan ko po sa pamilya na to, mga kaibigan po namin sila, nung pong kami magkaroon ng Filipino Fellowship. Alam nyo sa APTS, ano doon, 15 bansa ang represented, so iba-ibang lahi. Pero may Filipino Fellowship, bibilang po sa kamay. At doon ko po sa Filipino Fellowship na yon, nasilayan ang kagandahan ng aking mahal. Yan. Parang ayaw maniwala dito Anyway, doon po kami nagkadaupalad ng mas lalo pa. Dahil si Pastor Amiden nga po ay schoolmate lang, hindi ko classmate yan. Pero ginamit po ang family na to para maging daan sa aming pagtatagpo. Anyway, nais ko pong tanggapin natin sa ating kalagitnaan si Dr. Joel Tejedo with his family. Mari po ba? Palakpakan po natin ang Panginoon sa kanilang buhay. Magandang umaga po sa ating pong lahat. Pwede bang sabihin po ninyo sa inyong mga katabi, blessed na blessed ako dahil katabi kita sa umagang ito. At yung mga nandyan naman sa harapan po ninyo, tapikin po ninyo po yung kanilang shoulder at sabihin po ninyo, hanggang ngayon, hindi pa rin nagbabago ang power mo. Amen? Bago po ako magbigay ng mensahe po sa umaga pong ito, ay tinatawagan ko po ang aking pong may bahay at 3 anak at maghahandog po kami ng isang awitin. Ito po si Joel Jr. po, 8 taong gulang po siya. At ito naman po si Luke, 9 years old. At ito naman po si Hannah, 11 years old po. Aawit po kami magbibigay po kami ng 2 presentation po. Aawit po kami ng You Are My Strength at si Joel ay gigitarahan niya po yung amin pong awit po. Praise. You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Sa precious name, Lord, to give up, I'd be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name.
to give up, I'll be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. Okay. Nagkakamakabali kong... Ang ikalawang magbibigay po ng presentation niya ay si Luke. Alam niyo po kung ang itong mga amin pong mga anak ay nagkakamakamali kong minsan, pero okay lang. If you have your Bible po, open your Bible in the book of Acts, chapters 18, verse 1 to 3. Ganito po ang sinasabi po ng salita po ng Diyos. After this, Paul left Athens and went to Corinth. There he met a Jew named Aquila, a native of Pontus who had recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius has ordered all the Jews to leave Rome. Paul went to see them, and because he was a tent maker as they were, he stayed and worked with them. Every Sabbath he reasoned in the synagogue, trying to persuade Jews and Greeks. Maraming pong salamat sa inyo pong salita sa umaga pong ito. We thank you, God, because your word is alive and it is performing in the hearts of your people. I pray, dear God, that you would now place in our hearts your will and your purposes in our lives, God. And this morning, allow us, God, to discover our calling in life. Hayaan niyo po na dumaloy ang niyo pong banal na Espiritu sa amin pong kalagitnaan, Panginoon. Ito po ang aking pong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ang mensahe ko po sa umaga pong ito ay Household of Faith that Works.
building our families in partnership with the kingdom of God. Mga 10 taon na po yata ang nakaraan nung sinabi po ng mga social scientist po sa UK na sabi po ni Andrew Wall, the gravity of Christian mission has already shifted from the West to Asia. Yung puwersa daw po ng misyon ay nag-iba na raw po ng ihip, nag-iba na raw po yung gravity from the West to Asia. So andito na raw po yung force, yung kapangyarihan ng pagmimisyon. And Asian Christians are trying to figure out the epicenter of this gravity. Sabi po ng mga Koreano, nandun daw sa kanilang bansa yung force ng misyon. Dahil unang-una, magagaling silang manalangin. Ikalawa, mararami ang kanilang mga local churches. Tapos magagaling silang magmisyon. But 20% of their populations are Christians. At may problema po sila dahil kailangan pong mag-aral po sila ng mga ilang dekada bago po sila matutong makipag-communicate sa mga tao. Sabi naman po ay mga Chinese daw. Marami pong mga Chinese po yata rito. There are 200 million Christians po sa China ngayon. Sabi daw po ay China daw dahil nandun yung napakaraming personnel na gagamitin ng Diyos upang ipahayag ang kanyang salita. Pero may dalawa ring problema dahil unang-una parang hindi pa sila handa na magmisyon. Then ikalawa, ang kanilang interest, prioridad sa buhay ay hindi naman yata magmisyon kundi mag-business. Yan po. Kung Japan naman ang pag-uusapan natin, mayroon silang dalawang problema. They have problem with personnel. They have problem with personnel. May money. Mayroon silang resources pero walang personnel. 1% of their populations are Christians. So ang mga mag-aaral ay sinasabi na nandito yung gravity ng Christian mission. Yung puwersa, yung force na dumadalo, yung epicenter ay nandito sa Pilipinas. Alam niyo po kung bakit? Dahil 92 million ho yata ay mga Kristiyano dito sa Pilipinas. Ikalawa, mayroon tayong personnel, ngayon wala tayong pera. Pero ito naman yung sagot natin. Ang mga Pilipino ay nandoon sa 182 na nations. Yung presence po ng mga Pilipino ay nandun sa napakaraming bansa. Sabi nga mayroong isang scholar na sabi nga nila ay kino-colonize daw natin ang buong mundo sa pamamagitan po ng ating mga overseas contract workers. Now, I believe, ako po ay naniniwala na tinawag po tayong magmisyon. At gusto ko pong bigyan ng kahulugan po ito. At gusto ko pong ipahayag na dapat itong pagmimisyon po ay magsisimula po sa ating pong mga pamilya. Amen? Ngayon po ay ipapakilala ko po sa inyo ang isang mag-asawa sa Biblia na sila naman ay mga ordinaryong mag-asawa. Hindi sila popular, hindi sila celebrities, ordinaryong pamilya. Ngunit sabi po ng mga mag-aaral, gumawa po sila ng mga kamanghamanghang bagay kung bakit ang pagbimisyon daw, ang evangelization during the early church ay lumawak at lumaganap dahil po sa contribution po ng mag-asawa pong ito. Ito pong mag-asawa po na ito ay walang iba kundi si Priscilla and Aquila. Sino ho ba si Priscilla and Aquila? Unang-una po, sila po ay parang mga OFW from Italy. Okay?
Sila po ay mga OFW from Italy. According sa atin pong teksto, nakatira po sila sa Italia, then they were expelled by the emperor at pumunta po sila sa Corinth. During that time, ang Corinto po ang ikatlong pinakamayamang syudad sa panahon ng mga Romano. Ikalawa po, sila po ay diaspora Jews. When we say diaspora, ay mga scattered Jews. Sila rin po ay mga persecuted Christians. During that time, they were prone to persecutions. Sa katotohanan lang po, ngit-ngit nga nangit-ngit ang mga Romans sa mga Kristiyano during that time. Ikaapat, sila nga ay persecuted, sila nga ay diaspora Jews, pero mayroon po silang skills, mayroon po silang pangkabuhayan, at ginagamit po nila ang kanilang pangkabuhayan sa pagmimisyon. Hindi ko po alam kung napakinggan nyo na po yung salitang BAM. BAM, Business as Mission. Ito raw yung bagong estratehiya ng pagmimisyon. Yung mag-business ka, pero gagamitin mo yung pagmimisyon sa business sa pagmimisyon. Amen? Now, mayroon po akong tanong. Mayroon po akong tatlong tanong. Unang-una po, paano po ipinahayag how Aquila and Priscilla translate their faith into action? Paano ba nila ipinahayag yung kanilang pananampalataya nung kanilang kapanahunan into concrete action? Ikalawa po, ito naman ay tanong ko po sa inyo. How should we position ourselves in partnership with the kingdom of God? Then ang ikatlo, how should we advance the kingdom of God and our respective communities? Ganito po ang konteksto po nito. Nandun na sila sa Corinto at pumasok itong si Paul na nagpapioneer. Tapos nung nagkakakilala po sila, nagsama-sama po silang nagplant ng church sa Corinth. And this morning, tignan po natin how they position themselves as a couple in partnership with the kingdom of God, or in partnership sa trabaho po ng Diyos nung kapanahunan po na yon. Nakalimutan ko pong sabihin, ganito po ang obserbasyon ng isang mag-aaral sa mag-asawa pong ito. They furnish the most beautiful example known to us in the apostolic age of the power of good that could be exerted by husband and wife working in unison for the advancement of the gospel. Ayon kay Mark Gifford, dahil sa contribution ng mag-asawa pong ito, lumaganap at lumawak ang kaharian ng Diyos sa panahon po nila dahil sa contribution ng mag-asawa pong ito. Bakit po? Ano ho ba ang kanilang contribution bilang mag-asawa? Unang-una po, they position themselves as kapamilya of Paul. Sabihin nga po natin sa ating mga katabi, kapamilya kita. Kung GMA naman po kayo, kapuso. Pero okay lang. Can you imagine, when Paul went to Corinth and met this couple, they took Paul as a member of their family. Paul stayed in their house for 18 months while working in Corinth. Ang hirap pong mag-church planting during that time because they were under persecution. But when Paul met this couple, they took Paul and stayed in their house. Sa Biblia po, makikita po natin na most likely wala pong asawa si Pablo. Nag-iisa po siya. Misyonaryo po siya.
Malungkot po ang buhay ng misyonaryo. But when Paul met this couple, naku, naging kapamilya po niya. Tanong ko po sa inyo, nasubukan na ho ba ninyong nag-accommodate ng bisita sa inyong mga bahay-bahay ng 1 taon? 5 buwan ho. 5 buwan na binisita po ninyo yung mga papastors po natin at pinakain nyo po, doon nyo po pinatulog, pinakain, binigyan po siya ng maayos na kwarto po nila. Walang umiimik. Ano? 3 months. 3 months po. Reality shows, pahirap po ang mag-accommodate, magbisita po ng mga bisita kahit mga Kristiyano, ano? Yung 1, 2, 3 araw, okay lang, nakangiti pa kayong lahat. Pero yung 1 linggo, 2 linggo, na doon kumakain at natutulog at walang ibang ginagawa. Naku, kailangan magtalubong kayo ng kumot at mag-away kayong mag-asawa dahil ayaw ninyong mapakinggan ng mga bisita po ninyo. Sabi po nila, buti pa raw ang mga impacto, mga demon spirit, nasusuway. Pero pag nagbisita ka ng Kristiyano, kapatiran mo, pati refrigerator, niraransak. Mahirap pong magbisita po, ano? Mahirap. But can you imagine the liberality and the generosity of this couple, ha? They received Paul and took him as their kapamilya. Amen? Kaya lumaganap ang trabaho po sa Corinto, lumago at yumabong ang gawain po ng Diyos dahil po sa generosity, liberality po ng mag-asawa pong ito. Gusto niyo pong lumago ang inyo pong komunidad? Gusto niyo po itong ma-evangelize? We have to position ourselves as the kapamilya of our workers in the church. Amen? Gaya po ng sinabi po ni Pastor Glenn kanina, ako po ay nagpastor sa rural areas. Probinsyano po akong pastor. Ang aking pong buhay, nung ako po ay single pa lamang, ay nai-marinate po. Nai-marinate sa mga rural areas at doon po ako nagpapayinir. Hindi po madali po ang magpastor sa mga mahihirap na lugar. I remember the time, yung first year po, talagang muntik na ko po akong binaril ng 45. Naligtas po yung isa pong nanay at ngit-ngit po yung asawa niya dahil noon po nagtatabako, nag-iinom siya ng alak at nung nakilala niya po kami at nakilala niya po ang Panginoon, instantaneous po yung change niya at hindi po maunawaan ng mister niya po ito at pinatawag kami sa bahay. Ayun pala ay para i-threaten kami, ano? Buntik na po akong binaril. One time, sinuntok din po ako. Sinuntik din po ako ng babae. Babae nga lang po, na mataba, heavyweight. Ay talagang knockout po ako. Ang dami ko pong mga karanasan nung ako po ay nagpapioneer. Pero alam niyo po kung the very reason I was able to pioneer and build the church in that town because of the contribution of ordinary Christians in that town na sumuporta at pasensya na po kayo sa aking Tagalog, nag-accommodate po sa akin. Mga simple, ordinaryong pamilya na binuksan ng kanilang buhay para po sa gawain po ng Diyos. Brothers and sisters, hindi man po kayo makapunta sa Vietnam, Cambodia, China, but you can be a part of this ongoing mission of God by positioning our families as kapamilya of our fellow pastors and missionaries. Amen? Palakpakan niya po natin ang Panginoon. Hindi lang po yan ang ginawa ng mag-asawa pong ito. Ang ikalawa po ay they placed themselves as kamanggagawa of Paul.
Amen? When they recognized that Paul was a tent maker, siya po ay manghahabi ng tulda. Manghahabi din kami. Tent maker din kami. So sama na lang kayo. Pero hindi lang po yun, ha? They placed themselves as kamanggagawa, fellow workers of God's kingdom in partnership with Paul. Hindi lang po sila gumawa ng tulda, kundi sila rin po ay naging fellow workers nung pioneering work ni Paul. Mga kapatid, ang pastor ay hindi niya, wala pong sinasabi ni Pastor Glenn sa akin, kararating lang po namin nung kagabi po. Ang pastor ay hindi niya kayang gawin ang trabaho po ng ministry. Hindi niya po kayang gawin lahat. Kailangan po natin yung inyo pong collective participations. Amen? Kailangan po natin yung sama-sama na pakikibahagi, pagtulong sa trabaho po ng iglesia sa komunidad. Doon po sa Baguio, ako po ay nagtuturo sa seminary, pero pag Saturday and Sunday, mayroon po kaming community development project po sa Barangay Lower Rock Quarry. Ito pong Barangay Lower Rock Quarry, out of the 128 na barangays po ng Baguio, ito po yung pinakamahirap. The most depressed and the poorest among these villages. Akalain ninyo, yung location po nito ay doon sa baba ng Baguio City. This is Baguio City, nandito po sa baba, Lower Rock Quarry. At pag umulan, lahat ng ulan, dadaloy doon sa Lower Rock Quarry, doon po yung lagusan. So, ang mga tao doon ay nababaha. Can you imagine, Baguio City, pero nababaha. At doon po ay council lang po kami ng church, member lang po kami ng church, pero nakikibahagi po kami sa trabaho po ng aming pong iglesia. Kami po ay nagpapakain ng mga bata roon. Kung minsan binomobilize namin yung mga young people na linisin ang buong kalye ng Lower Rock Quarry. Okay, nililinis po namin in partnership with the local officials. Naglilinis po kami ng kalye, nagkakandak po kami ng mga medical missions po doon, nagbibigay po kaming mag-asawa ng mga livelihood, nagtuturo po kami ng livelihood sa mga wala pong trabaho sa lugar po na yon. Amen? Amen? I believe that 3 years from now, if each one of us will participate collectively sa mission po ng ating pong iglesia, baka i-renovate po natin itong inyo pong iglesia after 3 years. Magiging 1,000 seating capacity na po ito. Amen? Posible ho ba yun? Amen? We have to place our families as kamanggagawa of misyon ng ating pong iglesia. Amen? Ang ikatlo po na ginawa ng mag-asawa po na ito, kung bakit yumabog, lumaganap ang salita po ng Diyos nung panahon ng mga apostol, nagbigay po sila ng kalinga. Hindi po kalingga, ha? Kalinga. Nagbigay po sila ng kalinga kay Paul. Amen? Alam niyo po sa New Testament, yung salitang koinonia. Koinonia, fellowship po yan, ano? Fellowship, sabi nating mga Kristiyano. Alam niyo po yung mas malalim na kahulugan po ng salitang koinonia or fellowship. Hindi po masasabing fellowship kung wala pong pagkain nung unang panahon. Kaya kung titignan niyo po ang buo Book of Acts, makikita po ninyo na pag nag-fellowship po sila sa loob ng kanilang mga tahanan, kumakain din po sila. Dahil yun po yung kahulugan ng salitang koinonia. It cannot be a fellowship without food. Amen? But the central thought of this point is that
Imagine Paul stayed with them for 18 months. At doon siya nag-umagahan, naghapunan, nananghalian, siguro mayroon pang midnight snacks. Doon po siya kumain. Siya po yung naging kanlungan at nagkalinga sa kanya. Amen? Nagbigay po sila ng kalinga sa apostol po na ito. Kaya naman si Pablo, inspirado po siya na magtrabaho at magmisyon sa Corinto. At hindi lang po yun. Yung sinabi ko kanina, ginamit din po nila yung kanila pong resources, business, in support to the mission of God. Sila po ay masisipag. Silang mag-asawa ay masisipag na Kristiyano. Sila po ay nangangalakal, nagbi-business. At hindi lang po yun, sila po ay nag-iimpok. Nagsi-savings po sila. Pero sila ay nagbibigay, pinapagamit yung mga resources po nila para lumagana po ang salita po ng Diyos. Yung sinabi ko po kanina, ang BAM, ang pinaka-strategic, prominent na strategy ng pagbimisyon ngayon. Na pag mag-business ka, pero mag-mission ka. Mayroong mga Kristiyano, business sila ng business. Ang dadami na ng pera nila. Ang dami na ng pera nila, pero di sila nagbibigay sa misyon. Self-aggrandizement po ito. At hindi po ito tama ayon po sa salita po ng Diyos. Dahil, kuha ka ng kayamanan dito sa mundo. Di mo na alam kung paano mo gagawin. Pag namatay ka, sasabihin ng Diyos, paano mo ginamit yung kaloob ko sa iyo? So ini-encourage ko po sa inyo, mga Christian, kayo po rito sa iglesyang ito, mag-business po kayo. Gaya po ni Priscilla at Aquila. Mag-business po tayo dahil ito po ay kaloob ng Diyos. As a matter of fact, we have to translate our faith in spirituality into economic participation. Dahil sabi po ng mga social scientists po dito sa Pilipinas, tayo daw, ang gagaling daw tayong manalangin. Ang gagaling daw nating mag-prayer and fasting. Ang gagaling nating magbasa ng Biblia, mag-evangelize. Pero sabi nila, wala raw tayong contribution sa pagyabong ng komunidad. So ang mga mag-aaral ay ini-encourage po tayo na mag-business po tayo, mga Kristiyano. We have to translate our faith and spirituality into economic participation. Kailangan nakikita po ng political sectors, economic sectors na tayo ay hindi lang pong pang-prayer, kundi mayroon din po tayong contribution sa pag-angat ng komunidad. Akalain po ninyo ito? Hindi lang po nila binigyan ng pagkain si Paul, kundi ginamit po nila yung kanilang mga resources para sa pagyabong ng salita ng Diyos sa lugar po na iyon. As a matter of fact, in that passage po yata, sabi po ni Luke, na author po ng Acts, they turned the world upside down. The early Christians turned the world upside down dahil po sa masigasig na participation nila, masigasig na pagbimisyon po nila. They started with 120. Pagkatapos, 3,000 yung naligtas. Di ba? 5,000. Pagkatapos sa Acts chapter 5 verse 11, Luke, ang tingin na ni Luke sa iglesia, ecclesia, ginamit niya yung salitang ecclesia, na ito ay galing sa salitang kahal. Most likely, mayroon ng mga 500,000 or 1 million Christians. Pag nakarating po kayo sa Luke chapter 17 and 18, they turn the world upside down. Wala nang pumupunta sa mga templo, mga pagan temples. Wala nang bumibili sa mga pera at kandila nung mga templo nung panahon na yun, because they were evangelized because of the contribution, zealousness of these early Christians. Amen po? I pray sa umaga pong ito ay ipapanalangin ko na ang inyo pong mga businesses ay maging daluyan po ng pagpapala.
I don't know kung nakarating na po rito ang isa pong kilala mo niyo po siguro si Sister Janet Singh. Malapit po na kaibigan po ito ni Dr. Javier nung nabubuhay po siya. I had the opportunity to visit his business, I think, 7 years ago, si Sister Janet Singh. Pagpunta po kayo sa Lagawi po, makikita ninyo, 4-story na hardware. Sa kanya po yun. Sa right side po ng hardware po na yun, mayroon pong Caltex station. Sa kanya rin po yun. Doon po sa harapan ng hardware, mayroon din pong 4 na story na department store. Sa kanya rin po yun. Tapos titignan mo sa left side ng hardware, ang daming mga sasakyan. Sa kanya rin po yun. Kaya nung kami po ay kumakain, ay natempt po ako, natukso po akong nagtanong sa kanya. At sabi ko sa kanya, pwede mo bang ikwento sa amin kung paano kayo nagsimula? Ito, sinimulan niyang ikwento sa akin at sabi niya, Pastor, sabi niya, 20 years ago, I was just selling a dried fish here. Dried fish. Ang business ko ay dried fish. Nagbibinta kaming mag-asawa ng dried fish na mayroong second hand na motorsiklo. Nagkaroon sila ng matinding crisis at dahil sa crisis na yun, umiyak sila sa Diyos. At yun, pinagpala sila ng Panginoon. Pinagpala sila ng Panginoon hanggang pinayabong ng Diyos yung kanilang economic resources. In return po, yung kanila pong iglesia, ay nakapag-plant ng mga 25 local churches sa mga nearby provinces because of the contribution of this husband and wife. Hindi lang po yun. I think nagbibigay sila ng scholarship assistance sa Bethel Bible College, sa Luzon Bible College, mga orphanages, mga nahihirapang pastor. They use the resources in partnership with the kingdom of God. Ito po ang kailangan po natin sa mga panahon po na ito. Ialay po natin yung ating pong mga pinagkakakitaan, mga businesses para maging daluyan ng pagpapala. Sa umaga pong ito ay gusto ko pong ipanalangin ko po kayo. Specifically po ang inyo pong mga kamay that represent your economic life. Let us pray that the wealth of the hidden will be placed into your hands. Amen? Gusto nga po tayong lahat ay tumayo. You see, you are the kapamilya of our pastors and our missionaries. And I pray that you would position yourself as kamanggagawa sa misyon po ng inyo pong iglesia. Amen? I pray that from this church, an army of Christian missionaries will arise and do exploits for the kingdom of God. Hindi lang po dito sa local, kundi makilala po kayo sa buong mundo. At sa umaga pong ito, hinihiling ko po na iyo pong itaas ang inyo pong mga kamay. Amen? Pwede nyo ring hawakan yung mga ATM po ninyo, mga pitaka po ninyo. I'm not preaching health and wealth theology po rito, but as God's agent of transformations, let us consecrate everything for the kingdom of God. Hallelujah. We pray for your empowering presence in our midst, God. I pray, dear Lord, that you would touch the work of our hands, just like Priscilla and Aquila. And Lord, this morning, help us to recognize our mission in life. Help us to discover, oh God, the very reason why we are here. God, we pray that you would touch every family that represent this church, dear God. I pray that you would place your hand in their hands, sa kanila pong mga kamay, Panginoon.
Hipuin niyo po ang kanila pong mga kamay, Panginoon. At ibigay niyo po ang mayamang pagpapala sa kanila pong mga kamay, Panginoon. I pray that let the wealth of the hidden, oh God, will be transferred into the hands of the righteous. And let them see, dear God, let them see the purpose of that resources, oh God. Ang kayaan po nila na magamit po sila sa pagyabong ng inyong pong kaharian. Dear God, mayroon pong mga businessman po rito, Panginoon. I pray that you would touch them and bless them, oh God. Mayroon pong mga kapatid po rito na naghahanap po ng trabaho. Panginoon, hinihiling po namin kung sino man po itong kapatid po na ito, buksan niyo po ang pintuan ng langit, Panginoon. And I pray that you would lead him to find that job. Oh God. Mayroon pong mga kapatid po rito na mayroon pong mga store. Maliit lang po ang kanila pong mga capital. Panginoon, hinihiling ko po, Panginoon, ang iyong mayamang pagpapala sa kanila pong mga kamay. I pray that from that hands, you create wealth and resources that will glorify you, Jesus. Mayroon pong mga kapatid po rito na nahahadlangan yung kanila pong mga promotion. But today, dear God, I pray that let there be spiritual release. Open that promotion to this brother and sister. Oh God, in the name of Jesus. Hallelujah. Thank you, dear God. We bless you and we worship you. Marami pong salamat, Panginoon, sa inyong pong salita sa umaga. Pagpalain po ninyo ang tao sa iglesia. In Jesus'